Mahirapan dahil mano-mano na ang pagtatanggal ng sangkaterbang basurang inanod sa isang estero sa Baclaran, Parañaque. Krisis na ang maladagat na basura ayon po yan sa Department of Public Works and Highways. Ang update sa clearing operations, tinututukan live ni Rafi Tima. Rafi! Emil, pansamantalang itinigil yung paghahakot ng basura dito sa Parañaque dahil madilim na at posibleng delikado sa mga lulusong dito sa estero. Mula na magsimula maghakot, aabot na raw sa 300 tonelada ang nahakot na basura mula lang mismo sa lugar na ito. Gumamit na ng floating boom hila ng isang dredger ang mga naglilinis sa esterong ito sa Baclaran, Parañaque para tuluyang matanggal ang naipong basura sa kasagsagan ng habagat. Bagamat tila puno pa rin ng basura ang malaking bahagi ng estero, natanggal na raw ang mga nasa ilalim nito, kaya ang mga nakalutang na lang ang kailangang hakutin. Kaninang umaga, ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang lugar. Pagpapakita na raw ito kung gaano kalaki ang ating krisis sa basura. Nung nag-high tide kahapon, dinagagahat. So halo-halo na yung basura to all over, no? And ang malungkot lang, ang sabi sa akin ng Parañaque City Government, first time to nangyari na ganito. So, pinapakita lang talaga na grabe na talaga ang sitwasyon ng basura natin. Talagang ako, sasabihin ko na garbage crisis na talaga to. Si Nanay Clarita, nagsimula raw magtinda rito noong pang 1979. Sa dami ng kanyang mga naranasang bagyo at habagat, ngayon nga lang daw niya naranasan na mapuno ng basura ang esterong ito. Nagulat lang kami, pumapasok na yung mga dumi. Galing ho doon sa dagat. Galing mo sa dagat yan. Pero pag umuulan ho dati, may mga basura makikita pero hindi gano'ng kadami. Ay, hindi ganun karami, konti lang. Yung natural na basura lang na inaanod sa dagat. Aminado ang OIC ng City Environment and Natural Resources Office ng Parañaque. Nagulat sila na ganito kadami ang basurang naipon dito mula sa Manila Bay. This time talagang sobra, nasira yung trash trap. Dumami rin ho ba ang volume kaya ng basura? Sa ngayon talagang dumami, malaki ang Ang atin lang naman, sabi ko nga hindi lang naman dito sa Parañaque ang niyan, galing ng Manila Bay. So maraming factor na panggagalingan. May 2 trash catchment sa esterong ito para maharang ang mga basura na nanggagaling sa Manila Bay. Pero nasira doon ng malakas na alon ng nasa unahang bahagi ng estero. Ang pangalawa naman, tinanggal bago magsimula ang mga pag-ulan dahil sa nakaschedule na dredging sa estero. 2 araw na naghahakot ng basura ang mahigit 50 truck para matanggal ang naipong basura sa esterong ito. Pero ganito pa rin karami ang naiwan. Kahapon, sa kapal ng basura rito ay pwede mo nga raw itong lakaran. Kapansin-pansin namang nagkapira-piraso na ang mga basurang ito. Indikasyon na kung hindi man matagal na ang mga ito sa dagat, posibleng malayo ang kanilang pinanggalingan. Mano-mano ang pagtanggal sa basura. Ang mga tauhan ng DPWH, MMDA at Parañaque Centro kinailangan lumusong sa estero. Halos wala namang amoy ang basura na karamihan ay mga styrofoam, plastic at mga kawayan. May mangilan-ngilan ding puno ng nyog na kailangang hatiin bago maisakay sa dump truck. Sa kasagsagan ng paghakot, pansin naman ang ilang ibon na naghahanap ng makakain sa mga nakalutang na basura. Ang mga naatasang lumusong sa basura, may ininom naman daw ng doxycycline para iwas leptospirosis. Hindi raw kasi obra ang bota at wader sa lalim ng basura. Hanggang dito yung pa sa sa tuhod po. Lumulubog kami sa putik. Sobrang libag pa ng tubig. Tapos maraming debris na tumutusok. Pakiusap email ng mga otoridad, malaki ang responsibilidad ng bawat isa sa atin sa problema ng basura. Kahit maliit na basura lang daw kasi na hindi itinapon na maayos, kapag pinagsama-sama sa dami ng mga nagtatapon kung saan-saan lang, aabot din yan sa tonelada. Yan ang latest mula dito sa Parañaque. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima.